Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon at uli, salamat po na tayo po ay may pagkakataon na makapagsama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos, particularly sa isang napakahalagang paksa, walang iba kundi ang paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sang-ayon sa kanyang salita or biblical evangelism. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ilang mabilisang mga paalala and reminders or announcements para sa ating mga kapatid sa JCPC. Pag-pray natin ang ating gawain this coming Sunday. It will be the last Sunday of July. So pag-pray ho natin ang mga kapatiran ay tayo ho ay patuloy na makapagsama-sama. Patuloy nating obserbahan ang ating minimum health protocols. Kung sakali ho na kayo may nararamdaman na kakaiba, halimbawa ay upo o sipon o lalo na lagnat, ay ating pinapakiusapan na manatili na lamang po sa mga tahanan upang at tumutok sa live stream ho ng ating gawain. Ngunit kung sa biyaya ng Diyos ay maayos ang inyong pakiramdam, ay tayo ho nawa ay magkasama-sama sa pagsamba dito ho sa atin lokal na iglesia dito sa Jesus Christ Baptist Church. So maintain pa rin natin yung mga health protocols, physical distancing, yung ating face mask, yung ating alcohol and so on. At nawa ay patuloy tayo ingatan ng Panginoon even with the new variant na kumakalat. So let's be watchful at napakadali because more than a half a year na tayo, more than almost 1.5 year na tayong nandito sa pakikipagbaka sa pandemya, ay napakadaling mahulog sa pagiging relax na natin. So ayaw ho natin na mabaliwala yung ating higit isang taong pag-iingat. Patuloy tayong maging maingat sa bagay po na ito. And also, ang atin pinagpe-pray and inaasam-asam na magawa ulit this coming August 1, first Sunday of August. That will be next, not this coming, but next Sunday, ay magdadaos ho tayo ng Lord's Supper. At so atin pina-announce ito para ang ating mga kapatiran ay makapaghanda to be here, to be present, and will be able to partake dito ho sa ordinansang ito na ibinigay ng Panginoon na gawin ng kanyang iglesia. So tayo ay also magkakaroon din at ng ating prayer meeting after ng ating time in the Word tonight. So around 7:15 p.m. ay open natin yung ating Facebook room. Tinawag natin itong OPM. Ayan, pambihira, OPM. Hindi original Filipino music but or original Pinoy music, kundi online prayer meeting. Yun yung ibig sabihin ng ating OPM. So mamaya 7:15 ay nawa magkasama-sama tayo sa ating pulong panalangin. So yun ang ilan sa ating mga paalaala ng ating gawain sa Sunday, even sa Sunday evening. Yung alas 6 po yan ng gabi, 8:30 ng umaga, then alas 6 ng gabi ang ating mga gawain, and then also yung ating weekly na time in the Word. Pag-pray nyo naging maraming bagay na pinaalaala at naging hamon sa atin sa ating pag-aaral itong makadaraan sa ating biblical evangelism, and that's a good thing. Nakita natin sa liwanag ng salita ng Panginoon, and then sa wisdom na dulot nito ay meron tayong mga bagay na napapabayaan, meron tayong mga bagay na pagkukulang, and we must exert more effort sa bagay na ito.
And isama rin natin sa ating prayer, maging ang ating online ministry. Lord willing, sa matagal na po nating pag-apply at sinusubukan po nating magkaroon ng mas mainam na internet connection. Lord willing, bukas, hopefully, ay makakabit na yung atin hong ini-apply. Liban na lang kung uulan ng matindi. Dapat po sana ngayon ay nakakabit na, pero dahil umulan, mula halos alas 3 hanggang halos ngayon ay umaambon, ay hindi ho natuloy yung pagkakabit. Pero bukas daw ho ng umaga ay ipa-prioritize po tayo. So yan ho ay para mas mapabuti ang atin ho online ministry, and by the grace of God ay nakikita ho natin yung paano ito ginagamit ng Panginoon. Not just in our local congregation, maging sa ibang mga tao. As we have said, meron tayong mga nakakasama sa ating pag-aaral from Plaridel, meron tayong nakakasama sa ating pag-aaral from Quezon City, meron pa ho na ngayon ay naka-attend dito sa ating church pero nasa Cebu sila ngayon, at sila ay nakakasama na din natin sa pag-aaral. So again, nahandoon. And also from the US. So meron tayong mga kapatiran na at mga kaibigan na nakakasama at nakakapakinabang sa ating mga pag-aaral, even in our worship service live streams. So purihin ang Panginoon, lahat ng biyaya, lahat ng yan ay biyaya niya, and may we be found good stewards sa mga bagay po na ito. Okay, so with that ay atin hong simulan ang atin hong pag-aaral sa isang panalangin, and then we'll jump straight sa atin home studies ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, humili kami po ay patuloy na namamangha sa dakila mong biyaya ng kaligtasan. Kinahabagan mo kami, na minahal mo kami, na pinili mo kami sa ayon sa iyong salita. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay matubos, upang ang hinihinging kabayaran ng kautusan ay masatisfy, upang ang iyong galit ay mapahupa. Lahat ng ito ay dahil sa pag-aalay ng aming Panginoong Hesus ng kanyang sarili. O Panginoon, tulungan mo nawa kami na ang mga katotohanan ito ay patuloy na makita namin, ma-appreciate namin, patuloy itong magkaroon ng epekto sa aming mga buhay, at kami na mga tinawag mo, kami na mga niligtas mo ay mamuhay ng ayon sa katotohanan na ito na aming sinasampalatayanan. Lord, pong hinihiling ngayon na ikaw po ang patuloy na gumabay sa aming mga gawain. Ito, nakikita namin ang aming pong mga pagkukulang sa ilang mga bagay na kailangan pang i-improve. Please help us, give us wisdom, maging sa mga resources na kinakailangan at yung pinagkakaloob. At nawatulungan mo kami, as we have been studying about evangelism, lalo't higit hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. At nawatulungan mo kami, Panginoon, bilang isang iglesia, sa biyaya mo ay maging instrumento mo pa upang ang iyong ebanghelyo ay maihatid sa marami at sa malayo, at patuloy na magbigay luwalhati sa iyo. O Lord, amin din pong dinadalangin sa iyo ang amin pong mga kapatiran na nandoon ang mga mahirap na kalagayan. Ikaw ang Diyos na maawain. Alam namin na hindi lingid sa iyong kaalaman. Tanglaw ng iyong mga mata ang bawat kalagayan. Lord, we ask for your remembrance para po sa aming kapatid na si Brother Dave Paulo. Iningapin mo po siya, kanyang kalagayan, kanyang karamdaman. Also, iba pa namin mga kapatiran na doon, ang mga hamon, pangangailangan, maging pisikal na pangangailangan. Ikaw po nawa ang gumabay. Lord, alam namin, patuloy kang gumagawa sa amin, patuloy mo kaming hinuhubog sa wangis ni Kristo, at tunay nga maging ang mga mahihirap, mabibigat, masasakit na sandali. Lahat ng ito alam namin ay sa ikabubuti ng iyong mga anak. Lord, gabayan mo kami sa pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng wisdom, tulungan mo kaming magpailalim sa katotohanan ng iyong salita. At kung meron mang mga bagay na kailangang baguhin sa aming mga kaisipan, at hindi lang yun, maging sa aming mga ugali, sa lahat sa amin, o Diyos, nawa ang katotohanan mo ang siyang magbigay gabay, siyang maging pundasyon.
Lord, ikaw pong patuloy ng gumabay din po, Panginoon, sa iba pa naming mga kapatiran, sa iba't ibang mga lugar, ang mga mangangaral ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo ng tapang, bigyan mo ng talino, bigyan mo ng mga oportunidad upang patuloy na malinaw at matapat na maipangaral ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo na siyang kapangyarihan mo sa pagliligtas. Salamat po, O Diyos. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa atin hong pag-aaral, and this is Biblical Evangelism, lesson number 36. Ano ho, napansin ko as I reviewed our lesson na nakaraan ay almost naging same yung atin hong lesson 30, 34 and 35, and it may be just reminder sa atin ng Panginoon na talagang when it comes to praying and evangelism, hindi tayo sumusobra, kundi man ay malaki ang ating pagkukulang. At so muli ay nawa tayo ho ay mahamon sa bagay. So let's go straight sa atin hong review. So how are we to do evangelism? Ang objektibo natin, huwag nating kakalimutan, ay maikomunika ang ebanghelyo ng malinaw, maipaunawa ang ebanghelyo, sapagkat kung hindi nila ito mauunawaan ay hindi nila ito masasampalatayanan. Ano po? So again, hindi lang kailangan basta marinig, kung hindi it implies understanding, at yun yung ating punteriya, hindi emosyon, kung hindi yung pangunawa. And then kapag ito ay naipaunawa sa kanila, ay i-urge or i-challenge or sila ay itulak na sila'y gumawa ng magresponde ng naaayon sa katotohanan na kanilang natutunan o kanilang naunawaan. Ano po? At again, hanggang doon na lamang tayo. Hindi natin kailangang imanipula ang mga tao para makakuha agad tayo ng tugon. Hindi natin kailangang puwersahin ang mga tao para makakuha agad tayo ng reaksyon. Kung hindi, tayo ay titiwala at titingin sa Panginoon na magpapala sa matapat na paghahayag ng kanyang ebanghelyo. Ano? So, ang emphasis, we must make clear that salvation that God has provided for sinners is only in and through His Son, Jesus Christ. At yung madalas ating diinan, atin hong kailangan tayong maging mapagbantay laban sa mga Jesus plus. Ano? Plus membership, plus good works, plus baptism, and plus many others. At ano ho, at as we have said, it is a good thing to ask probing questions, lalo na sa mga nagpapakilalang Kristiyano. And maganda na sila itanungin at maunawaan kung ano talaga ang kanilang kalagayan, sapagkat if you remember dun sa ating mga nakaraang pag-aaral, marami ang nagngangalan ng ngalan ni Jesus pero hindi papasok sa kaharian ng langit. And it is very much possible na makaka-encounter tayo ng mga taong nagpapakilalang born again, Christian, even Baptist, ay magandang tanungin sila ng probing questions just to have an idea kung ano ang kanilang kalagayan. At I've done that, ano, and there are many times na masusumpungan na ang nagpapakilalang Kristiyano ay hindi pala totoong Kristiyano, and there are times na sa biyaya ng Panginoon, pagkatapos ko silang tanungin at sangayon sa kanilang kapahayagan ay kinamayan ko sila, kapatid, I'm very happy na makakilala ng isang tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. So again, those probing questions are very helpful, lalo na sa konteksto nga natin na tayo ay nasa kulturang babad sa familiarity or familiar sa mga lengguwahe ng Kristyanismo. No? Si Jesus ang tagapagligtas, pananampalataya kay Jesus, and so on. So those probing questions are very helpful. We must refuse the temptation to be manipulative in our methods to produce instant man-made results. Ano ho? So yun yung warning natin ng karaan at kanina. So through the agency of the church, so the Great Commission, ang dakilang commission ng utos ng Diyos ay to make disciples. That is the command that we are seeking to obey, and it is in three folds: evangelism, baptism, and discipleship. Yun ang three elements nitong pagsunod sa utos na ito ng Great
commission at ito'y posible lamang through the agency of the church. At nandyan yung mahalagang note, God's desire and command is not just for people to be saved, but those who are saved be baptized and continually taught. So, hindi lamang maligtas kung hindi sila sumunod sa tubig ng bautismo. Actually, yun ang magiging pinaka big part ng ating pag-aaral ngayon and sila'y patuloy na maturuan. So, the main occupation and preoccupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. So, that should be the main occupation and preoccupation ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. And ang daming pwedeng humatak ng ating pansin, ang daming mga maaring sa mata ng iba just cause, mga magaganda namang mga layunin, pero merong pangunahin na misyon ang iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. And then, ito ho ang isa sa mga binigyan natin diin ng mga nakaraan, that in our evangelism, one of the most useful method ay ang Bible study method. At meron lang tayo isang babala dito, ang promosyon ngayon ng current evangelistic programs at seemingly sila'y nakasipat sa most simplistic and shortest period of time. Yun yung goal. Most simplistic and fastest. Pero nakita natin sa salita ng Panginoon that is totally in contradiction sa madalas na goal nila Apostol Pablo o ginagawa ng mga apostol. So yes, given merong mga pagkakataon na minsan lang talaga makakasama, minsan lang talaga makakausap, pero ang makikita natin ay ang gawaing madalas ng mga apostol is magkaroon ng tinatawag nating Bible study method, just like Acts 19 verse 8, and he went in to the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. So nandoon yung regularity for the period of 3 months at nandoon yung activity, disputing and persuading. Meron siyang layunin at ito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. At alam natin, it is related to the gospel of our Lord Jesus Christ. So anong punto? The normal activity of evangelism in the New Testament is not a one-time 5-minute conversation, but a regular presentation and delineation or explanation of the truths of the gospel aimed at the understanding of the audience. So, hindi ito yung one-time mabilisan 5 minutes and then kukunin agad at pilitin agad yung resulta. Kung hindi makikita natin ay yung regular na presentasyon at pagpapaliwanag ng mga katotohanan ng ebanghelyo at ito'y para maunawaan ng mga tao at kanilang sampalatayanan. So, that's what we can see in the scriptures. Pero as we have said, meron talagang mga one-time opportunities lamang to witness about the gospel. Again, mahalaga. Ang goal natin ay hindi makakuha agad ng tugon, kundi ang goal natin ay maipresenta ang ebanghelyo ng simple at maliwanag sa mga taong minsan lang natin makakausap. And again, let us take ano ba tamang salita? Let us take comfort, let us take courage dun sa sinabi ni Pablo na I planted, Apollos watered, but it is God that giveth the increase. Again, it may not be na maaari ikaw ang magtatanim pero iba ang magdidilig. Maaaring meron na nagtanim at ngayon ikaw naman ang magdidilig. So, hindi necessarily agad-agaran na pag sinira mo ngayon, kailangan makuha mo agad yung response ngayon. Now, purihin ang Panginoon kung ang Diyos ay kikilos sa ganong pagkakataon. Pero maaari na tanim at dilig at pagkatapos ng ilang panahon at saka magkakaroon ng pagtubo sang-ayon sa pagkilos ng ating soberanong Diyos. So again, ay nakita ho natin ang punto lang ho nito, madalas in many soul-winning evangelistic methods sa panahon natin ngayon ay mabilisan, shotgun, Armalite, baratatatatatatat, point 1, point 2, point 3, So, ito? Pero sinabi yung aking kaibigan, 1, 2, 3, pray after me and then you're saved. Yun na yun.
Yun lang ang ginagawa ng marami. Nevertheless, ang goal natin talaga ay maipaliwanag ng malinaw ang ebanghelyo. And there are some reminders in the course of daily casual conversation. Maaring sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, may makakatabi ka sa jeep o kaya sa bus or wherever, sa trabaho, maaari. Or maaari nating magkaroon ng effort kung masyadong maiksi yung panahon na ating maipaliwanag ibang, try to invite them over to church, or maybe even our relatives ay maimbitahan sa evangelistic venues, maaring isang Bible study, or maaaring sa church ay makapakinig sila ng pangangaral ng ebanghelyo. And then number 3, giving away of evangelistic materials like gospel tracts at marami pa hong iba. At yun yung ilang mga bagay na atin hong tinatrabaho dito ngayon sa atin hong ministry. Number next, evangelism and prayer. Dito ho tayo nagtagal nitong mga nakaraan. Warning sa misapplication ng God's sovereignty in salvation in relation to prayer. Why pray kung soberano na naman ng Diyos? Why pray kung ang mangyayari naman ay yung pinlano ng Panginoon? Well, the answer is because God commands it. And then, God uses, again, yes, pinlano na ng Diyos ang mga mangyayari, pero lahat ng ito ay merong secondary cause. Ang primary cause ay ang Panginoon, siya ang nagplano. Merong mga secondary causes, and one of those secondary causes na tinatawag sa theology ay yung panalangin. And that means na talagang merong epekto ang pananalangin, pero hindi ito katulad ng iniisip na iba na pwedeng baguhin nito ang plano at pilitin ang plano ng Diyos ay mabago. No. Nevertheless, ito ay ginagamit ng tunay ng Diyos para magkaroon ng katuparan ang kanyang pinlano. So, merong true effectivity talaga ang panalangin. So, wag nating i-twist ito, yung pagiging soberano ng Panginoon at atin hong pilosopi gamitin ng tingnan ng may pagiging pilosopo na hindi na kailangan manalangin, lalo na in relation to salvation. As we have said, that is a very unbiblical thinking. Number 1, prayer and the power of the gospel proclamation. Nakita natin na prayer of the saints has a direct influence upon the manner of uttering the gospel message. And as we have seen it in many opportunities na hinihingi ni Apostol Pablo, ang pananalangin ng mga Kristiyano na may relasyon sa pangangaral ng ebanghelyo. Number 1, yung mga mangangaral is to be fearless and bold. Mayroong kawalan ng takot and pagiging matapang. Now, hindi disrespectful, pero matapang pagdating sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And then, not only that, opportunity when it comes to presenting the gospel. Open door, as we have seen it sa prayer request ni Apostol Pablo, and also yung quality ng delivery ng message, clarity and effectivity. So, please, ay akin hong hinihiling sa mga kapatiran dito sa JCBC to pray for your pastor, pray for your preachers, pray for not just your pastor, for all the preachers of the Word of God, to be fearless and bold sa pangangaral ng salita ng Diyos, to have more opportunities even in the midst of the pandemic. And kagaya nito, ang ating online ministry is an opportunity na binuksan sa atin ng Panginoon, and it's through the pandemic na ginamit ng Panginoon for us to have this opportunity. But again, other avenues na mabuksan, and clarity and effectivity ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. And let us be reminded sa sinabi ni James, sinabi ng Panginoon through James, he have not because he asked not. So pray. At patuloy nating ipanalangin ng ating Panginoong manggagawa sa church na ito at iba pang mga manggagawa, kahit mga hindi natin kilala, ay itaas natin sa Panginoon ang mga manggagawa na ito in relation to their proclamation of the gospel and God's word. Number next, prayer and conversion of sinners.
we may directly pray for those who hear the gospel to be saved. Sabi nga ni Pablo, my desire and prayer to God is that for Israel is that they may be saved. So he's praying for their salvation. So it's very much biblical na ipag-pray natin kung meron tayong anak, magulang, kapamilya, kaibigan na hindi pa ligtas, pray for their salvation. Worry not na baka mamaya yung philosophy, yung pagpipilosopo ng iba, baka mamaya pinagpe-pray mong masave yung non-elect, so you're praying against the will of... No. There's no such thing in the Bible. Ang meron sa Biblia, si Apostol Pablo, alam niyang malinaw na may mga hinirang ang Panginoon, alam niyang malinaw sa chapter 11 ng Romans, sasabihin niya na generally ang Israel is shut up in unbelief by God himself, pero sa chapter 10 verse 1 he is praying and desiring their salvation as a whole. So again, yung pamimiloso po ng iba ay walang basis sa salita ho ng Panginoon. Nevertheless, so again, nandun yung punto, we must pray for their conversion. Just maaring magandang practice every day, alalahanin mo ang isang mahal sa buhay o isang kaibigan, to pray for that person specifically, or maybe a family, to pray for that family specifically for their salvation. A sincere desire for the salvation of sinners is expressed in praying for them to hear the gospel and be saved. So, nandoon yung pananalangin para marinig nila ang tamang ebanghelyo at sila ay sumampalataya. Sabi nga ho, mamaya meron tayong magandang quotation. Kung naalala niyo yung quotation ni John Calvin, yung isang tao somewhere sa loob ng maliit na kubo ay maaaring merong epekto sa pangangaral ng ebanghelyo around the world because he is faithfully praying for that. Members must realize na ang pananalangin ay kanilang participation sa evangelistic mission ng church. As we have said nga, sabi ni Jonathan, not si John Calvin pala, si Jonathan Edwards ang nagsabi. So again, isa sa mga partisipasyon ng mga mananampalataya, maaaring you are not the preacher but you are you can be praying for, nanalangin para sa paghahayag ng ebanghelyo. In the prayer that Jesus taught, it is dominated with spiritual concerns. Kaya yung pag-aralan natin nung nakaraan. A prayer meeting. So, letter B, the prayer meeting must be kingdom dominant. Medyo nagkamali ako ng editing dito. No? So, kingdom dominated by spiritual concerns. Again, hindi masamang ipag-pray ang ating mga physical concerns, just like yung mga taga-Philippi, pinagpe-pray yung paglaya ni Apostol Pablo. Malinaw yun sa Philippians chapter 1. So, that's maybe a physical concern. Nevertheless, makikita natin sa Biblia, dominated at nasa pangunahin ay ang mga spiritual na bagay, at again sa punto natin ay yung evangelism. So nawa ito ay laman ng ating mga pananalangin. Prayer for gospel matters, evangelistic service, conversion, nawa ito'y atin hong pinagpe-pray na nahandoon, napapakita yung ating pagiging pagsandal, pagdepende sa Panginoon pagdating sa mga bagay ho na ito. Then letter D, our prayer must align with the Great Commission. Again, napakaganda nung sinabi ng Panginoon, anything you ask according to His will, He heareth us. Kapag humihingi tayo sang-ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo, and napakaganda at sigurado tayong sang-ayon sa kanyang kalooban if we are praying na maganap yung kanyang iniutos, which is the Great Commission. So pray for people to be disciples of Christ. Pray for all nations, yung missions. Pray for baptism, and then pray for those people na naliligtas ay mapailalim sa mga ministeryo ng matapat at matapang na pangangaral ng salita ng Panginoon. And then, dito na nga tayo pupunta. As we have said, kalakihan ng ating lesson ngayon ay may kinalaman doon sa susunod sa Great Commission. After they are evangelized, God commands them to be
baptized. Ano ho? So, hindi ito maaaring maihiwalay sa evangelism. Ito ay kaduktong ng evangelism at ito ay sang-ayon sa utos ng Panginoon. Kalooban niya na ang mga na-evangelize, that is, ang mga nananampalataya sa ebanghelyo ay sumunod sa tubig ng bautismo. So evangelism and the local church, and particularly bibigyan natin diin sa ating hong lesson ngayon, is baptism. Today's practice has displaced baptism as the biblical culmination of authentic evangelism. So makita natin ano ang biblical culmination. Ano ang susunod pagkatapos ng evangelism sang-ayon sa disenyo ng Panginoon. Ano ang susunod after evangelism? After na maligtas ang isang tao, well, ang kasunod ay ang baptism. Pero ang problema sa mga gawain ng maraming mga evangelical churches natin ngayon, it has displaced baptism as the culmination. Ang ginagawa na ay sa mga decisionistic rituals or decisionistic approach sa evangelism, ang culmination na ay ang altar call, sinner's prayer, yung pagtataas ng kamay, and so on and so forth. They have taken the place of baptism as public profession or confession of their faith. Pag binasa natin ang Biblia, ano ang paraan na nilagay ng Diyos ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya? Well, sa panahon natin ngayon, taas mo yung kamay, sunod ka sa panalangin ito, o pirmahan mo yung card na yan. Yun na yung ginawang pamalit sa public profession ng pagiging mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Narito ang isang mahalagang katotohanan na isa sa mga didiinan natin ngayon. Baptism marks the termination point of the stage of evangelism and the transition to teaching all things. So, meron, as we have said, merong tatlong elemento ang Great Commission. Discipleship making ay merong tatlong elemento. Evangelism, baptism, and then teaching them to observe all things. And the bridge between yung nasa gitna nitong salvation and discipleship is baptism. Hindi yun pwedeng laktawan. Ang paglaktaw doon ay hindi sang-ayon sa disenyo at kalooban ng Panginoon. Sabi sa Matthew 28:18 hanggang 20, we know this. This is the Great Commission. Simulan natin sa verse 20. Go ye therefore and teach all nations. And again, yung word teach is make disciples. So that is the command. How? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. So, isang mahalagang note ho dito, we may have often stressed the truth that baptism is not necessary for salvation, but fail to stress the equally important truth that baptism is necessary for Christian living. And yes, isa sa napakamaling kaisipan sa panahon natin ngayon ay kailangan ng relihiyon para maligtas. May partikular na grupo na kailangan kang aniban para maligtas. Isa yan sa mga kaaway ng tunay na ebanghelyo, yung kaisipan na yun, yung katuruan na yun. And true Christians, true evangelism, ay lumalayo sa katotohanan. Binibigyang din, hindi kailangan ng relihiyon para maligtas. Hindi kailangan ng umaanib sa isang church para maligtas. So we stress that, and rightly so. Pero kagaya ng sinabi ho dito, I think we fail. Pagkatapos natin i-stress na hindi kailangan ng church para maligtas, I think we fail on the other hand na i-stress na kailangan ng baptism pagkatapos maligtas. Which is very much evident sa Great Commission. Sabi ni Tabiti, hindi ko talaga mabigkas ang apelido nito, si Tabiti Anyabwile, siya ay tinaguriang Spurgeon of Africa. At ang sabi niya, truth be told, most evangelicals, Baptists among them, at siya ay Baptist, are soft on baptism
far from zealous, many are indifferent. And that is sad. Natagurian na Baptist and indifferent pagdating sa baptism. At ipinaglaban niyaan ng ating mga Baptist forefathers. We are Baptist by belief because of the doctrines that we stand on. And we stand on believers' baptism. At pag tinignan natin ang history ng church, yung mga naunang Baptist sa atin, they suffered. They suffered. Even many were martyred dahil dito. Pero yes, ay maaaring nagkukulang tayo to stress ang pangangailangan ng baptism. Jesus followers are indifferent to Jesus' command. So that is yun yung nakakalungkot doon. Utos ni Jesus na itong mga sumampalataya sa Ebanghelyo, sila'y bautismuhan. Yun nga lang, marami sa mga iglesia ay indifferent pagdating sa baptism. So, maaari lang, kasi baka mamaya ma-offend sila, baka mamaya, sabi nga ay, again, we must consider, una ay yung utos ng Panginoon. At ito ay malinaw na utos ng Diyos sa mga tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo. Ating mga naunang mga Baptist forefathers, sasabi sa Baptist Confession of 1689, and this is translated sa Modern English, chapter 29, paragraph 1, with regards to baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ. So hindi ito imbento ng church, hindi ito something na napagkatuwaan lang anong gagawin natin para maiba naman. Kung yung iba pinapadaan sa apoy, yung iba pinapalakad sa baga, yung iba pinapahiga sa bubog, anong gagawin natin? Ay lubog natin sa tubig para maiba. No. Ito ay inutos ng ating Panginoong Hesukristo. To those baptized, it is a sign of their fellowship with Him, that is with Jesus Christ, fellowship with Him in His death and resurrection, of their being grafted into Him, of remission of sins, and of submitting themselves to God through Jesus Christ to live and walk in newness of life. So anong pinapakita dito? So itong statement na ito ay puno ng maraming katotohanan. Nandito ang baptism ay senyales, sumisimbolo ng pakikiisa, pakikipisan ng mananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, na sila ay may tunay na relasyon kay Kristo. They are connected to the vine. They are really branches connected to Christ. At ito'y sumisimbolo rin ang pagkahugas ng kanilang mga kasalanan. At ito'y sumisimbolo rin ang kanilang pamumuhay ng isang buhay na may pagpapailalim sa Diyos. At sila'y maglalakad sa panibagong buhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 3, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection." So again, natin layunin na expound itong passage na ito, pero makikita nating malinaw dito na andun nga yung pagsisimbolo na tayo nga ay nung tayo nabautismuhan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, at pinapakilala nito at ito'y hudyat na tayo na ngayon ay mamumuhay ng isang bagong buhay na may pagsunod at pagpapailalim sa ating Panginoon. Some other passages kung saan nakabase yung statement na yon sa Baptist Confession of Faith, Galatians 3:27, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ." Wow, pinapakita nito na talagang sila ay tagasunod na ni Kristo. Sila may kakaiba na sa kanila because they were baptized into Christ. Acts 22 verse 16, "And now why tarriest thou? Arise and be baptized,
and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. So this is Paul recounting yung kanyang experience nung sinugo ng Panginoon si Ananias sa kanya nung siya'y nabulag on the road to Emmaus sa Acts chapter 9. At ito yung sinabi ni Ananias sa kanya at ito'y inutusan siya. Bakit hindi mo pa ginagawa ito? Ikaw ay magpabautismo na dahil siya ay sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. As we have read sa Romans 6:4, therefore being we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. And then sa paragraph 2 ng chapter 29 ng Baptist Confession of Faith, ang sabi, those who personally profess repentance toward God and faith in and obedience to our Lord Jesus Christ are the only proper subjects of this ordinance. Sino yung mga pwedeng bautismuhan? Ay yung nagpahayag ng pagsisisi at pananampalataya at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang ang maaaring sumunod sa tubig ng bautismo. Acts 8 verse 36, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, again, yung huling statement na yun, I believe that Jesus is the Jesus of Nazareth, is the Christ. Siya nga ang Kristo, siya nga ang Mesiyas, and He is the Son of God. Hindi lang siya basta tao, siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. So that's very pregnant of many truths, yung statement na yon ng eunuch. And again, siya ay sumunod sa tubig ng bautismo. Acts 2 verse 41, and they that gladly received His word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. So again, those that gladly received His word were baptized. At totoo ang sinabi ng mga ilang mga ngaral at sinasabi na rin natin, the Bible knows none of a true believer na hindi sumunod sa tubig ng bautismo. At meron lang isang exemption, yung nakapako sa krus. Yun lang. Siguro pwede nating sabihin, yung isang tao naghihingalo na sa kanyang deathbed at sumampalataya kay Kristo, paano pa siya babautismuhan? Nevertheless, sa Bible, those people na able na pagsumampalataya kay Kristo ay sumusunod sa tubig ng bautismo. Acts 8:12, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized. So makita natin ito yung pagkakasunod. They believed and then they were baptized. Yun ho. Sa Acts 2:41, they gladly received His word and then they were baptized. Acts 18 verse 8, and Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Corinthians hearing believed. So si Crispus at yung kanyang sambahayan, they believed. That dito merong detail, he is the ruler of the synagogue, that is, he is the leader in that synagogue, he is the leader of the Jews dun sa community na yun, pero he believed with his house, and then many Corinthians, that those are most likely Gentiles, they believed. So here is a Jew na sumampalataya, there are Gentiles na sumampalataya, and ano ang lundo pa rin, they were baptized. So point, baptism for believers of the gospel is not an option. Ito ay maliwanag na utos at kalooban ni Kristo ng ulo ng iglesia, at maliwanag ang ehemplo ng mga mananampalataya maging sa record ng Biblia na ang mga sumasampalataya sa Ebanghelyo ay sumusunod sa tubig ng bautismo. At lest we forget sa Great Commission, pagkatapos ng baptism is that teaching them to observe all things whatsoever Christ hath commanded us.
Anong bahagi na mahalaga? One may believe savingly in the gospel without ever being baptized. Now, gusto lang natin maging malinaw. Hindi natin sinasabi na kailangan magbautismohan para maligtas. Sana ho malinaw yun. We hold that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Okay? Hindi pwedeng dagdagan ang ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. So, baptism is not a prerequisite for salvation. Sana ho malinaw yun. Baptism in and of itself does not create a gospel efficacy in the one that is baptized. Not a prerequisite for salvation, as we have said. Hindi, wala itong koneksyon sa isang tao para maligtas. Ang sinasabi natin, ang koneksyon nito ay sa isang taong ligtas na, sa isang taong sumampalataya na, at siya'y ligtas na. Ang kalooban ng Diyos ay siya sumunod sa tubig ng bautismo. As we have said, hindi ito prerequisite for salvation because it is the only, the gospel of Christ is the only power of God unto salvation to everyone that believeth. So, pag sumampalataya, siya yung naliligtas, as we have seen from many passages. Pagkatapos sumampalataya ng isang tao, ang susunod na hakbang ay sumunod sila sa tubig ng bautismo. Now, ba't natin pinag-aaralan to? Just a practical. Halimbawa, sinira mo ng ebanghelyo. Halimbawa, nagba-Bible study ka at ginamit at kumilos ang pangit, niligtas siya at ngayon siya'y may tanong, Brother Paul, ako'y sumampalataya na kay Kristo, ano ngayon? Ang kalooban ng Diyos ay sumunod sa tubig ng bautismo. Yun ang malinaw sa salita ng Panginoon. Now, anong question na ito? What is the relationship between the gospel and baptism? Ano naman ang hindi ito nagliligtas at hindi ito kailangan para maligtas. So, anong relasyon ng bautismo sa ebanghelyo? Number one, the gospel is the legitimizing basis of baptism. Anong salita? Ang ebanghelyo ang lehitimong basihan ng bautismo. Walang iba sang-ayon sa salita ng Diyos na basihan parang isang tao ay bautismuhan kung hindi ang ebanghelyo. Kung ang basis ay tradisyon, nakaugalian, kung ang basis ay para one big happy family, alam mo yun, para buong pamilya, no, it is faith in the gospel. Yun ang basihan. Sa Acts 2 verse 41, as we have read, and they that gladly receive His word, whose word? Peter's word, Peter's preaching. Ano ba yung pinreach ni Pedro? The gospel. So they believed the gospel, they received the gospel, tinanggap nila ang ebanghelyo, they were baptized. Sila ay binautismuhan. The ones baptized were those who received the word, which is the gospel. Naging malinaw. They that gladly receive His word were baptized. Next, those baptized were considered to be added to the community of believers. That is the church. Ang sabi sa bandang dulo. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So more or less, 3,000 ang nagpahayag ng pananampalataya at sila ay sumunod sa tubig ng bautismo at sila'y nadagdag at sila'y pumisan nakasama doon sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. At tutuloy natin sa verse 42, and they continued steadfastly. Again, can we see the fulfillment of the Great Commission dito sa Acts chapter 2 na ito? Definitely. And there is evangelism, nag-preach si Pedro ng gospel, there is baptism, and then they continued steadfastly in the apostles' doctrine. There is discipleship. So again, bago umakyat si Jesus sa langit, inutos niya ang Great Commission, umakyat si Jesus sa langit, and then there is that fulfillment of the Great Commission. A wonderful example. At that's a very good encouragement sa atin at magandang katotohanan na nasa salita ng Panginoon. Again, sa Acts 2:41. Note, this is the major contention between believers' baptism. This is the major contention between believers' baptism and pedo baptism.
Sa mga pamilyar, pedobaptism means infant baptism. Whose gospel faith? Kaninong pananampalataya? Ayun yung isang tanong. Dahil, mamaya may kukonsidera tayo, siguro doon tayo matatapos. Siguro tuloy na lang natin, para masagot tong kaninong pananampalataya. Dahil meron mga Kristiyano, naniniwala sila yung pananampalataya, dahil sa pananampalataya ng magulang, okay na ring bautismuhan yung kanilang mga anak, kahit sanggol. Okay? So, ang basis, as we have said, we are convinced as Baptists because we believe in believers' baptism. It is not the parents' faith, but the person's faith is the basis or legitimizing basis of baptism. Point, the faith of the one being baptized and the true gospel received legitimized baptism, not parental faith. Maliwanag, paulit-ulit as we have read in many scriptures, they believed, they received the word, sila sumampalataya, tinanggap nila ang ebanghelyo, and then based on that, they were baptized. Yun ang malinaw sa salita ng Diyos. Now, let's just for a brief moment, para lang hindi tayo maging ignorante sa bagay na ito, let's for a brief moment consider pedobaptism. Baka mamaya ho kasi may makausap tayo, Brother Paul, nabautismo na naman ako nung bata ako eh. And more often, ay ang pinapatungkulan nila nito ay yung sila'y nabinyagan. Now, madalas, dahil because of the Roman Catholic background, yun ang may mga pagkakataon na yun ang nagiging kalagayan. So we often connect infant baptism with Roman Catholic Church infant baptism, which is part of their sacrament and is viewed as regenerative. Yun ang malaking pagkakaiba at problema ng sakramento ng bautismo sa Roman Catholic Church. Ayon sa kanilang mga opisyal na katuruan, it is regenerative. It causes for a person to be born again. Mula sa The Gospel Coalition ng Essay about Water Baptism, ito ang view ng Roman Catholic Church. This view argues that the act of baptism regenerates the person being baptized from spiritual death to life. So, ikaw man ay sanggol o matanda, kapag ikaw ay nabinyagan, ayon sa katuruan, opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church, ikaw ay napapanganak na muli. Even apart from faith in Christ. Kahit walang pananampalataya kay Kristo, at doon lumalabas yung sinabi doon sa official statement nila, ex opere operato. Ano yung ex opere operato? By the work performed. So yung regeneration ay hindi nakabase kung sumasampalataya ka ba o hindi, kundi nakabase kung ikaw ba ay binautismuhan o hindi. Yun. Basta ginawa mo yun, that's it. Para bang siguro kumpara natin sa pag-inom ng paracetamol, masakit ang ulo mo. Ito, uminom ka ng paracetamol. Naniniwala ka man o hindi sa paracetamol, basta ininom mo, may epekto yon sa iyo. It doesn't matter kung naniniwala ka o hindi doon sa paracetamol. So, again, sana maunawan yung ex opere operato, by the very work done or performed. And it is necessary for our salvation. Yun daw, itong infant baptism ay kailangan para maligtas. The act of baptism, that is infant baptism, removes the person's original sin, makes them spiritually alive by the infusion of grace that begins the transforming process of making a person righteous. And the final analysis, yung righteous na yon, practical righteousness will be the basis of your salvation ayon sa Roman Catholic doctrine. So, yun ang pedobaptism in the Roman Catholic belief. Now, bakit natin binibigyan ng diin ito? Sapagkat, please listen carefully, merong mga evangelicals na nagpa-practice ng pedobaptism. That is, merong mga taong naniniwala na ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. That means they do not believe na may kinalaman ang baptism sa kaligtasan. No. So that means they are believers of the gospel, they are brethren in Christ, but they exercise infant baptism. Para lang maunawaan natin, ang tawag dito is a covenantal view of baptism. Less na madali tayong i-disregard sila at i-lump sila together with the Roman Catholic. Again, that will be ignorant of us.
ay ito yung view nila. This view denies the baptism is regenerative. So, hindi deny nila yung view ng Roman Catholic. That is, it is effective in the ex operato way. So, hindi, by the very work done, hindi on regenerative. Instead, baptism, which under the new covenant replaces circumcision as a covenant sign, is similar to circumcision in what both signify. So makikita natin, sa Old Covenant, ang sign ng covenant is circumcision. Sa New Covenant, under Christ, in the Gospel, ang sign ay baptism. Para lang medyo madali nating maunawaan. Sa Old Covenant, believer man o hindi, actually, hindi pa believer, 8 days old pa lang yung bata, nagtatamo na nung sign which is circumcision. And through that connection, because sa New Covenant, ang sign is baptism, therefore, itinatawid nila ito yung mga bata na parte ng pamilya na ligtas ay binibigyan rin na rin ng sign. Hindi ibig sabihin sila ay naliligtas o may kinalaman sa kanilang kaligtasan. Pero again, just, connected doon sa Old Testament covenant sign, sa Old Covenant. Parallel to the Old Testament, even in infants are baptized under the New Covenant and considered covenant members. They are only truly the elect and part of the invisible church if they exercise saving faith in Christ. So again, mga katulad nito ay halimbawa Presbyterian. Isa sa mga pinakakilalang Presbyterian theologian na kahit ako ay malaking pakinabang sa kanya ay si R.C. Sproul. And he hold to a pedobaptism which is a covenantal view of pedobaptism. So, bakit natin binigyan, dahil anuhan natin ng baptism, ba't natin binigyan pansin ito? Baka lang mamaya may makausap tayo. Ay, nagbabaptize ang bata. Ay, ang agad natin ay parang Roman Catholic. No? Merong mga as far as I know, they are true believers, pero magkaiba ng pananaw patungkol sa baptism. Okay? So, which is not part of the gospel, which is niliwanag natin kanina. So, sana lang ho ay naunawaan natin. Kung meron tanong, pwede nyo itanong yan sa atin, pwede natin pag-usapan. So, dalik tayo sa believers' baptism. Dito tayo matatapos. The gospel and baptism. So, nakita natin kanina sa number 1, the gospel is the legitimizing basis of baptism as we have seen from the scripture. Kailangan ng ebanghelyo at yun ang basihan ng yung pananampalataya sa ebanghelyo ang siyang basihan ng bautismo. Then number 2, baptism is the sacramental or ordinantial sign of the gospel. At ito rin yung sinabi natin kanina na pinagpaparallel ng gumagawa ng covenantal sign ng baptism. So Romans 6 verse 3, ang sabi, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. So it is a sacramental sign. It is a sign of our identification with Christ nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. And here is a pedobaptist. Si R.C. Sproul, sabi niya, he says, that is, Paul says, that if we were baptized, then whatever else baptism signified for us, one of the crucial elements of the symbolism of baptism is that it marks our identification with the death of Christ. Ano man ang iniisip mo tungkol sa baptism, narito ang biblical na katotohanan. Ito ay nag-a-identify sa iyo sa kamatayan ni Kristo. Yun ang isa sa pinakamaganda at mahalaga na ibig sabihin ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Ikaw ay ina-identify nito sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan as we have seen kanina, maging sa kanyang muling pagkabuhay. Basahin na lang natin yung bandang dulo. Ang sabi ni R.C. Sproul, my baptism signifies my identification with Jesus' death on the cross. At sabi ko kanina, hindi natin tatapusin. Let me just use one illustration. Maaaring makatulong sa ating pakita yung halaga nito. Nung ako'y nagtrabaho as security guard, tuwing may pumapasok doon sa pintuan na binabantayan ko, ang isang una kong hinahanap ay ID please. Identification please. Are you identified with this company?
tignan ko yung ID, at kung yung ID nila ay yung ID ng kumpanya, well, they are with the company, pasok. So, mahalaga yung ID. At in a sense, I'm not saying na kailangan mo ng ID para makapasok ka sa langit. No, 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 no. Pero pinapakita ko lang ho yung halaga to be identified with Christ. Dahil maaaring merong mga, basta ligtas, basta pupunta sa langit, tapos na. No, no, no. Ito'y inutos ni Kristo at kalooban at gusto ng Panginoon na ang kanyang mga mananampalataya ay mag-identify sa Kanya. At hindi tayo malaya na umimbento ng ating paraan paano tayo mag-identify ni Kristo. Ang kanyang inilagay ay ang pagsunod sa tubig ng bautismo. So let me ask, if you are listening right now, ikaw ay nakikinig at hindi ka paligtas, o hindi ka paligtas, kailangan mong sumampalataya. Hindi ka ididigtas ng pagsunod sa tubig. Maaaring ikaw ay sumunod na in one way or another nung bata ka, or dahil ang mga, kagaya nangyari sa akin dati, bilang bata, as far as I remember, 12, 13 years old, ang aking mga magulang ay sumunod sa tubig ng bautismo, di syempre ako din. Pero alam ko na wala pa akong pananampalataya noon kay Kristo. Unsaved. So baptism will not save you. Baptism will not wash away your sin. Only Christ. Siya ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan. So kung hindi ka paligtas, ikaw ay magsisi at manampalataya kay Kristo. At ngayon, kung ikaw ay ligtas na, ang kalooban ng Diyos ay magpa-identify ka. Ipahayag mo. At ang nilagay ng Diyos na paraan ng pagpapahayag nito ay ang pagsunod sa tubig ng bautismo. So pag ang isang tao ay na-evangelize, nampalataya sa gospel na ating ipinahayag, susunod na kalooban ng Diyos, na siya ay sumunod sa tubig ng bautismo. And then ang susunod doon, ay siya ay patuloy na maturuan ng mga katotohanan at kautusan ng ating Panginoon. I hope na patulong tayo. I hope na naging maliwanag ang pag-aaral. Kung meron mga questions, again, please, you can directly message me or comment, or pwede tayo mag-usap kung posible. At nawa ay patuloy tayo tulungan ng Panginoon na lumago pa at lumalim pa sa mga bagay na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay papasalamat sa iyong salita na aming gabay, sa mga utos mo. Turuan at tulungan mo kami na patuloy bigyang itong halaga, bigyang ito ng pagsunod. Patawarin mo kami kung nagkukulang kami o nagkulang kami sa utos mo na ito ng pagsunod sa tubig ng bautismo ng mga mananampalataya. Ingatan mo kami, Panginoon, na ito ay mabantayan, patuloy na maituro at maipangaral ayon sa iyong katotohanan. Lord, kung meron man po kikinig ngayon sa aming lokal na iglesia na sumampalataya na kay Kristo, o Panginoon, ikaw po nawa ang mangusap. Gamitin mo kami upang maituro sa kanilang katotohanan. Kailangan nila na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ipakilala na sila ay kabilang sa mga sumasampalataya sa iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. And Lord, please help us. Napakadaling dumulas, napakadali na ma-misuse ang baptism. Tulungan at ingatan mo ang church na ito. Patuloy na maingatan ang katotohanan na ito. Patuloy na matapat na gawin ang kalooban mo na ito. Lord, kung patuloy na gumabay sa aming prayer meeting, agad din po, Panginoon, aming po mga kapatiran sa gitna ng masamang panahon, ay bigyan mo patuloy na proteksyon. Patuloy mo kaming palaguin pa, palalimin pa sa pananampalataya sa lalo't higit. Patuloy mo kaming gamitin upang ang iyong ebanghelyo ay maihayag at maihatid sa iba. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. And again, reminder,
ay pagkatapos po ng ating time in the Word around 7:15 p.m. ay ating bubuksan ang ating prayer, ang Facebook room, ang ating online prayer meeting. God bless po. Ingat po tayong lahat. God bless.